Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago ka pumikit, bago mo tuluyang bitawan ang pagod ng maghapon, hayaan mo munang huminto ang mundo. Sa video na ito, wala kang kailangang intindihin, wala kang kailangang tapusin, at higit sa lahat, wala kang kailangang patunayan. Ito ay isang tahimik na kwento na dahan-dahang dadaloy, parang hangin sa pagitan ng mga dahon ng kawayan. Kung pagod ang isip mo, pwede mo na itong ipahinga. Kung mabigat ang dibdib mo, pwede mo na itong ibaba dito. Hindi mo kailangang makinig ng buo. Pwede kang makatulog anumang oras. Dahil ang kwentong ito, hindi nagmamadali. I-adjust mo lang ang volume. Humanap ng komportabling posisyon at hayaan ang mga salita na magpahinga kasama mo. At kung sakaling makatulog ka, hayaan mo lang. Dito, walang nagigising bigla. Simulan na natin ang tahimik na kwento sa lilim ng kawayan sa munting nayon. Sa isang sulok ng mundo na tila nakalimutan ng oras, may isang munting nayon na namumuhay sa ilalim ng matatandang kawayan. Hindi sila matataas dahil sa yabang, kundi dahil sa tagal ng kanilang pagkakatayo. Parang mga tahimik na bantay na wala namang binabantayan. Sa tuwing dumadaan ang hangin, maririnig ang marahang pag-uusap ng mga dahon. Isang himig na walang salita, pero sapat para patahimikin ang isip. Sa nayon na ito, walang nagmamadali, walang naghahabol. Kahit ang mga alitaptap sa gabi ay tila nag-iisip muna bago lumipad. Ang umaga ay dumarating ng dahan-dahan, parang nag-uunat muna bago bumangon. Ang araw ay hindi agad sumisilip, parang nagdadalawang isip kung sisikat na ba. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang lilim ng kawayan, isang lugar na hindi opisyal, pero palaging dinadapuan. Dito nagpapahinga ang pagod, kahit wala namang ginawang nakakapagod. Dito nauupo yung mga tao, kahit wala naman talagang hinihintay. May mga pagkakataon pa na may umuupo, tapos makakalimutan kung bakit siya naupo. At doon na lang siya mananatili, dahil malamig ang lilim at masarap ang pakiramdam. Kung titingnan mo mula sa malayo, aakalain mong walang nangyayari. Pero kung makikinig ka, mararamdaman mo ang isang bagay na bihira na sa mundo: katahimikan. Hindi yung katahimikang nakakatakot, kundi yung katahimikang yumayakap. Katahimikang nagsasabing, pwede kang magpahinga dito. At sa ilalim ng mga kawayan, dito magsisimula ang kwento. Hindi ng isang dakilang bayani, kundi ng isang munting nayon na piniling huwag magmadali. Kung mayroong paligsahan sa pinakamabagal na pamumuhay, siguradong finalist ang munting nayon na ito. Hindi dahil sa tamad ang mga tao, kundi dahil wala silang nakikitang dahilan para magmadali. Ang umaga dito ay parang nahihiya, dahan-dahang sumusulpot, at kung minsan, parang babalik pa sa pagtulog. May mga bahay na bukas ang bintana, hindi para pumasok ang liwanag, kundi para pumasok ang hangin. Dahil iyon lang ang talagang kailangan. Ang mga tao ay gumigising ng walang alarma. Dahil kahit mag-alarm ka, wala ka rin namang hahabulin.
May nagwawalis ng bakuran. Isang hakbang. Tapos pahinga. Isang hakbang ulit. Tapos sandaling tititig sa langit. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil maganda ang ulap. Sa kanto ng nayon, may isang orasan na matagal nang hindi nasisiguro kung tama pa ang oras. Pero walang nagrereklamo. Dahil kahit anong oras ang ipakita nito, pareho lang naman ang ginagawa ng mga tao. May mga bata na naglalaro, pero madalas nauuwi sa pagkakaupo at panunood sa mga langgam. May mga matatanda na nagkukwentuhan, pero kadalasan nakatulog na sila bago matapos ang kwento. At walang nagugulat. Ang tanghali ay dumarating ng walang abiso. Walang kampana, walang sigaw. Mararamdaman mo lang na mainit na. At kapag mainit na, alam ng lahat kung saan pupunta. Sa lilim ng kawayan. Doon. Walang naguutos. Walang nag-aaya. Pero parang may tahimik na paanyaya ang hangin. Halika. Dito muna. At susunod ang lahat. Ang lilim ng kawayan ay hindi opisyal na lugar. Wala itong karatula. Wala ring upuan na maayos. Pero dito palaging nagtatagpo ang lahat. May mga bangkong kahoy na mas kilala sa pag-uga kaysa sa tibay. Pero sapat na yon. Dito nauupo ang mga matatanda na magsisimula ng kwento. Pero madalas, makakalimutan kung saan nagsimula. At noon nga, tapos titigil. Mag-iisip, titingin sa kawayan. At ano nga ulit yun? At tatawa na lang sila. Mahina. Parang ayaw manggising ng katahimikan. May mga dumadaan. Uupo sandali. Makikinig. Kahit walang malinaw na kwento. Dahil minsan, hindi naman kwento ang mahalaga, kundi ang pakiramdam na may kasama ka. May mga araw na tahimik talaga. Walang nagsasalita. Tanging ang kawayan lang ang may sinasabi. Sa bawat paggalaw ng dahon, parang may binubulong na walang kailangang intindihin. May nagdadala ng merienda, pero nakalimutan kung para kanino. Kaya hinati na lang, pantay-pantay, kahit walang bilang. Ang oras ay lumilipas, pero walang nakakapansin. Ang anino ng kawayan ay gumagalaw, unti-unti. Parang sinasadya, para sabihing, huwag kang magmadali. At kapag may biglang umalis, walang paalam. Dahil alam nilang, babalik din sila. Hindi ngayon, hindi bukas. Pero balang araw, sa parehong lilim. At habang naroon sila, nakaupo, nakikinig, o natutulog, ang mundo sa labas ay patuloy na nagmamadali. Pero dito, sa lilim ng kawayan, walang humahabol. Sa munting na yon, may mga gawain, pero bihirang may tawaging trabaho. Dito, ang mga abala ay parang mga paanyaya lang. Hindi obligasyon. Hindi rin kailangang tapusin agad. May isang nagdidilig ng halaman. Isang tabo. Tapos titigil. Dahil napansin niyang malamig ang hangin. At habang hawak ang tabo, titingin muna siya sa dahon ng kawayan. Abutin ng ilang sandali. Bago maalalang, oo nga pala. Nagdidilig siya. May nag-aayos ng bakod. Isang pako. Isang martilyo.
Tapos mauupo muna, hindi dahil napagod, kundi dahil naisip niyang pwede namang ipagpatuloy mamaya. Sa nayon na ito, walang nagbibilang ng oras. Dahil kahit bilangin mo, hindi naman siya nagmamadali. May nagwawalis ng bakuran. Pero ang walis ay parang mas ginagamit pang sandalan kaysa pang walis. Isang hawi, tapos tingin sa ulap. Isa pang hawi, tapos ngiti. Dahil maganda ang hugis ng ulap. May mga bata na inutusan, pero hindi minamadali. Dahil alam ng lahat, darating din sila sa gagawin nila. Kahit dadaan muna sa laro, o sa pahinga, o sa panonood sa langgam. May mga matatanda na may dalang upuan. Uupo sa lilim, tapos hindi natatayo. At kapag tinanong kung bakit, ngumingiti lang sila, parang sinasabing, bakit pa? Ang mga maliit na abala dito ay hindi nakakapagod dahil hindi nila nilalabanan ng oras. Nakikisabay lang sila. Kapag may natapos, walang palakpakan, walang papuri, dahil tapos lang naman at ayos na yun. At kung hindi matapos, walang problema. Nandiyan pa rin bukas o sa susunod na araw o kapag naalala ulit. Sa ilalim ng kawayan, ang pahinga ay hindi gantimpala, kundi bahagi ng gawain. At sa bawat maliliit na kilos, sa bawat paghinto, sa bawat pagupo, ang nayon ay patuloy na humihinga. Dahan-dahan, walang hinihinging kapalit. Ang hapon sa munting nayon ay dumarating ng walang ingay, walang paalala. Mapapansin mo na lang, mainit na ang hangin, pero malamig pa rin ang lilim. Sa ilalim ng kawayan, nagiging mas tahimik ang lahat. May mga nakaupo, may mga nakahiga, may mga natutulog na hindi planado, may isang dumapo, umupo lang saglit, pero hindi na nakaalis. Dahil ang hapon ay parang may dalang antok na dahan-dahang ipinapasa sa bawat taong madaanan. May mga matang nakapikit, pero gising pa rin ang pakiramdam. Nakikinig sa tunog ng dahon, sa huni ng insekto, sa mahinang paghinga ng paligid. May mga sandaling wala talagang nangyayari. At dito, iyon ang pinakamagandang sandali. May nagising, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. May tumawa ng mahina dahil naalalang nakalimutan niyang may ginagawa pala siya kanina. Pero imbes na bumangon, pumikit na lang ulit. Ang araw ay dahan-dahang bumababa. Ang anino ng kawayan ay humahaba, parang gusto pang yakapin ng lupa. Sa hapon na ito, walang kailangang desisyon, walang kailangang isipin. Kahit ang mga alalahanin, parang naghintay muna sa labas ng nayon. At kung may dumaan mang problema, hindi siya nagtatagal. Dahil parang nahihiya sa katahimikan. Ang hapon sa ilalim ng kawayan ay hindi oras ng paggawa, kundi oras ng paglimot sa mga bagay na hindi naman kailangang dalhin. Dito, ang pahinga ay hindi tinatanong, inaanyayahan lang. At kung tatanggihan mo man, bababalik ulit ito hanggang sa sumuko ka at umupo at manahimik. Sa ilalim ng kawayan, may mga kwento, pero bihirang may malinaw na simula.
may magsasalita, at noon nga, tapos titigil, mag-iisip, maghahanap ng alaala. Pero imbes na hanapin, ngingitian na lang. At siguro ganun nga yun. At sapat na yun, may makikinig. Kahit hindi sigurado kung totoo ang kwento, dahil hindi naman iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay may nagsasalita at may nakikinig. Kahit nakapikit, may mga kwentong paulit-ulit, pero hindi nagsasawa ang nakikinig. Dahil sa bawat ulit, may bagong pakiramdam, may mga detalyeng nawawala, may mga detalyeng nadadagdag, pero walang nagtutuwid. Dito, hindi mahalaga ang tama, kundi ang tahimik na pagsasama. May mga kwentong natatapos sa gitna dahil may nakatulog na, kasama ang nagsasalita. At kapag nagising, walang nagtatanong kung saan na sila. Ipagpapatuloy na lang. Kahit iba na ang paksa, ang mga kwento sa ilalim ng kawayan ay parang hangin. Dumarating, umaalis, bumabalik. Walang nagsasabing, makinig ka, pero lahat ay nakikinig. At sa bawat kwentong walang wakas, may naiiwang pakiramdam na hindi kailangang ipaliwanag. Kapayapaan sa dulo ng hapon habang papalapit ang gabi. Ang mga kwento ay unti-unting humihina, napapalitan ng katahimikan na mas malinaw pa kaysa salita. At sa ilalim ng kawayan, ang kwento ay hindi natatapos. Nagpapahinga lang. Ang gabi sa munting na yun ay hindi bigla ang dumarating. Hindi siya sumasalakay. Hindi rin nagmamadali. Unti-unti lang siyang lumalapit. Parang isang kaibigang marahang kumakatok at handang maghintay. Sa ilalim ng kawayan, ang hapon ay dahan-dahang natutunaw. Ang init ay humuhupa at ang hangin ay nagiging mas malamig. May mga ilaw na nagsisindi, isa-isa. Parang nag-uusap muna kung sino ang mauuna. May mga nakaupo pa rin. May mga hindi na malayang gabi na pala. May nagtataka kung anong oras na, pero walang nag-aalala. Dahil wala namang hahabulin. Ang mga tunog ay nagbabago. Ang kuliglig ay nagsisimula. Ang mga dahon ay mas malinaw ang galaw. Parang mas naririnig ang bawat hinga ng kawayan. May mga bahay na tahimik na. May mga pintong nakasara, pero hindi mahigpit. Dito, ang gabi ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi pahinga. May mga batang nakatulog nang hindi sinasadya. Hawak pa ang laruan. May mga matatandang natutulog sa upuan. Hindi na nag-abala pang lumipat. At walang gumigising. Dahil alam ng lahat na ang tulog dito ay hindi sinusukat sa oras, kundi sa gaan ng pakiramdam. Sa ilalim ng kawayan, ang gabi ay parang kumot. Dahan-dahang ibinabalot ang buong nayon. At habang tumitigil ang galaw, habang humihina ang tunog, ang katahimikan ay lalong lumalalim. Hindi nakakabingi, hindi nakakatakot, kundi sapat lang para isara ang mga mata at hayaan ang sarili na magpahinga. Sa lilim ng kawayan, walang nakapaskila na paalala. Walang nagsasabing, magpahinga ka, pero ramdam ito ng lahat. Dito,
Ang oras ay parang nakaupo lang din, nakamasid, hindi nakikialam kung may aalis. Walang nagmamadali kung may darating, walang nag-aabang. Ang lahat ay dumadaloy kung kailan nila gusto. May mga umalis na akala nila'y saglit lang, pero natagalan. Dahil masarap ang katahimikan. May mga dumating na walang plano, pero nanatili dahil hindi nila kailangang magpaliwanag. Sa nayon na ito, natutunan ng lahat na hindi kailangang punuin ang bawat sandali, na minsan ang pinakamagandang ginagawa ay wala. Ang lilim ng kawayan ay hindi lugar ng pagtakas, kundi lugar ng pag-uwi. Pag-uwi sa sarili, sa katahimikan, sa simpleng paghinga. At kapag tinanong mo ang mga tao rito kung bakit hindi sila nagmamadali, ngingiti lang sila. Parang hindi nila alam ang sagot. O baka hindi nila kailangang malaman. Dahil sa lilim ng kawayan, lahat ay sapat na. Kung may isang bagay na itinuturo ang munting na yun, hindi ito sinisigaw, hindi rin isinusulat o ipinapaskil. Tahimik lang itong nararamdaman na ang buhay hindi kailangang palaging mabilis, na ang pahinga hindi kailangang ipagpaalam, na ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi lakas. Sa lilim ng kawayan, natutunan ng mga tao na ang pagiging simple ay hindi kakulangan, na ang mabagal ay hindi mali, at na ang pagtigil ay bahagi ng paglalakad. Hindi lahat ng araw kailangang may nagawa, hindi lahat ng oras kailangang may patunayan. Minsan, sapat na ang pagupo, pakikinig sa hangin, at paghinga ng malalim. Ang aral ng kawayan ay hindi niya sinasabi. Ipinapakita lang, tahimik, matatag, nakayuko sa hangin pero hindi nababali. At sa ganitong paraan, ang munting na yun ay patuloy na namumuhay. Hindi perpekto, pero payapa. At kapag ikaw ay umalis na, kapag bumalik ka sa mundong nagmamadali, may mananatili. Isang alaala ng lilim ng kawayan, ng hangin, ng katahimikan, ng pahingang hindi mo kinailangang hingin. At sa tuwing mapapagod ka, kahit nasaan ka man, maaari mong ipikit ang mga mata at maalala na may isang munting na yun na hindi kailanman nagmadali. At sa lilim ng kawayan, palaging may lugar para sa pahinga. Kung naririnig mo pa ang boses na ito, marahil ay gising ka pa, o marahil kalahati na lang. Ano man ang kalagayan mo ngayon, hindi mo kailangang magmadali. Kung ikaw ay nakatulog na, hayaan mo lang. Ang kwento ay magpapatuloy kahit wala ka nang naririnig. At kung gising ka pa, pwede kang manatili. Walang kailangang gawin, walang kailangang isipin. Ang munting na yon ay mananatiling tahimik. Ang lilim ng kawayan ay mananatiling nariyan. At sa bawat paghinga mo, maaari mong dalhin ang katahimikang ito hanggang sa panaginip. Kung nais mong makinig muli, mayroon pang mga kwento na hindi nagmamadali, na hindi maingay,
at hindi ka gigisingin bigla. Ngayon, pahinga ka na. Hayaan mo ang gabi na tapusin ang natitira. Magandang gabi at payapang pahinga.